Hello guys, so welcome back po dito sa ating channel Stock Play at muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks. Don't forget to subscribe and pakipress na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update and as well manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. And shout out din po sa mga viewers and sa mga nagla-likes and nagko-comment na. Mga nagko-comment guys. Ayan, so of course let's start. First video natin about top trending, tapos yung second video natin yung typical list lang natin na palagi po nating ina-update, no? Ayan, so let's start with SPNEC. Top trending to guys. Hindi po siya nawawala sa sa top trending ngayon, palaging nakasama. Ayan, so i-check muna natin sa weekly chart. Same pa din, nasa resistance guys, pero pumitik na hanggang dito sa 1.34. so right now yung close sa 1.3, nasa loob ng green box. Ayan, so resistance kasi ito yung area na yan, since nung nag-breakout dito guys sa may 1.15, wala pa tong pullback guys. Ayan, so for now let's see ayan, i-check natin dito sa daily chart. So based dito, still overbought. Same here sa natin, stochastic overbought din. So sa lower time frame, so ito yung first na medyo nag-pullback ng konti. Okay, tas ito yung pangalawa guys. So yun nga lang, medyo kumbaga maliit lang na movement for SPNEC, So sa ngayon, for now, since yung ating price is nasa taas ng 200, of course bullish siya na mako-consider. So as long as na mag-stay tayo dito above the 200-day moving average. Ayan. So for now, doji. Okay, so it means pag ganito yung natin, yung candlestick, neutral po yan pag ganyan, neutral. Ayan, and of course yung support somewhere here sa may 1.24. Okay, ayan, tapos yung resistance andito guys, ayan sa 1.3. Ayan, so of course next natin is MRC guys tayo. MRC medyo nag-hold pa rin sa may green box. Good thing. So from here nalaglag sa 0.6 tapos bumalik dito sa 0.7. That's good, no? And sa daily chart, we have a dito, nice rally here. Of course bounce to. And typical lang yan guys, no? So for now wala pang breakout. Okay, so still pa downtrend pa rin siya guys, sa mako-consider. Ayan, so base dito guys, ang pwedeng makakrehate na pattern, may possible ganito ganyan, okay, mala cup and handle pattern guys, no? Just in case lang, pero of course pwede pa rin malaglag dito as low as 0.55 kasi andito yung kanyang breakout point or yung tinatawag na neckline guys. Ito, ayan, pero dito nag-hold na kasi, ayan, sa area na to, Ayan, so tingnan natin.
So for this one, bearish because yung price is below the 200-day moving average. Ayan, for now, ano. At makaka-recover naman yan kung talagang makaka-recover. So for now is medyo malayo pa. Much better pagka medyo nagpe-flirt na sa ano, no? Or kumbaga na gaganyan-ganyan na sa 200-day moving average. So it means malapit na yung reversal nun pagka ganun. Kasi dito kasi medyo malayo pa. Ayan, to be honest, ano? Medyo malayo pa for MRC, guys. Ayun, no, malayo pa eh. Still nasa downtrend, guys, no? No breakout. Ayan. So, next. REIT. Okay, trending na naman siya. Especially sa may community ng ano, no? Ng mga investors okay, about REITs. Ayan, so pwede po kayong mag-join dun sa Facebook groups. Excuse me. Ayan. Okay, for this one, nalaglag na sa may support. So, this is very crucial. Okay, kung mag-hold dito sa may loob ng green box kasi support to for REIT, no? So, for now, tingnan natin. Let's see, guys. Ayan, pero for me, much better kasi kung mag-hold dito eh. Ayan, para goods pa din yung mismong structure na to, no? For REIT. So, meron po tayo ditong accumulation phase, then breakout, of course, throwback, then push, okay, tas balik lang ulit. Ayan. So, ang ano dito, ang magiging worst case kung malaglag, so, pwede mag-dip as low as 34, 33. Okay. Kung talagang babalik, worst case dito sa may 31.6, no? Kung fake to, no? Kung fake breakout, guys, right here. So, ma-consider natin na still pwedeng bumalik dito as low as 32, 31, no? Ayan. So, tingnan natin. Pero, still, nag-hold pa naman dito kasi. Ayan. Sa may, ano natin, ano. Sa breakout point natin dito. Ayan. Kaya, good pa rin naman na mako-consider. No? P-Gold. P-Gold. Ay, mali. P-Gold. Ayan, P-Gold. So, P-Gold. For P-Gold, okay, so medyo gumaganda. Solid green candlesticks ang pinapakita ngayon ni P-Gold, no? Ayan, for me, of course, much better kung makapanik sa green box na to. So, still, andun pa rin sa loob ng green box, no? Ayan. Or, kung hindi naman makakapanik, so, of course, if ever na mag-pull back to, at nag-hold at nag-bounce, so still goods kasi kung titignan natin, so possible ano to, reversal pattern, no? Ayan. Pero mas matatagal lang kasi pagka nalaglag pa rito eh. Mas maganda mag-breakout tapos mag-throwback dito, mag-sideways, then push. Okay. So, sa daily chart, natin kung overbought. So, overbought na, guys. Pero, still, pwede pa rin itong mag-extend, guys, ano, for a breakout. So, ang ano natin dito, una nating mapapansin sa daily chart for P-Gold is nag-breakout na, ano, sa taas ng 200-day moving average. Ayan. So, medyo meron na tong momentum P-Gold, pero syempre much better kung makapanik nga dito, no? Ayan. Tapos, next natin, Converge. Converge. Ano ba nangyari kay Converge? So, still nasa resistance.
Okay. Looks good. And of course, yung ano natin dito, next resistance is somewhere here around 16.7. And kung hindi naman tayo makakapanik since ano to, resistance. So pwede tayong bumalik sa support 14.4 at least 0.43. Basta malapit dito sa area na to, no? Ayan. Then, pagka chinek natin yung daily chart niya, medyo maganda yung ano kanina, no, pagpitik. So, pwede pa tong mag-create, I think, ano, ng bearish divergence. Pwede. Ayan. So, pagka, ano, bearish divergence, supposed to be dapat mag-breakout to. Of course, maghahanap yan ng ano, no, ng resistance, and possible nga dito, guys. 16.7, 16.8, malapit dito, guys, sa area na yan. Since kung titingnan natin, pwedeng mag-crossover to. Ito. Okay. So, pagka nakapanik, so possible crossover na to, tapos ayan, so magkikreate ng divergence, no, sa daily chart. Next is dito. Ayan, so last na to, guys. Ayan, tapos isusunod na natin kaagad yung second video, no. Dito laglag. Okay, so medyo ano na siya, no, medyo hindi magandang pangitain to for dito. Okay, plus crossover dito, guys, at medyo malalim to, no, somewhere here sa 41. Pwedeng mag-dip to, guys. Since nasa weekly chart tayo, it means this is a big picture for dito, no. So I think, in my opinion, yon, pwede tayong mag-dip as low as 1.8. So sinabi na natin to before sa mga past video natin about dito, no. 1.8, somewhere here around inside, ano, inside the green box for dito. Then for daily chart, let's see, guys. And kasi ano pa rin to, wala pa ring momentum, ano, still pa downtrend pa rin yung kanyang structure. Ayan, so I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.